Ay, magandang gabi mga kasari. Ano tata? Yan. Hello mga kasari. Today is October 27, 10:33 na po ng gabi. Malapit na po akong magsara. Siguro mga 11 na po ako magsasara or ano ba yun? Sigarilyo at yung mga bagong uwi galing sa trabaho. Yan. Yan. Meron na po akong share sa inyo mga kasari about sa bote. Yan. So mga kasari, habang nagtatawa ko at wala masyadong bibili, habang wala pang nabili, nagbabalik po ako ng marshmallow. Yan. Ito po. Binabalot ko na po siya ng tigpa 5. Pero ang laman ng isang plastic is 4 na peraso lang. 4 tapos 5 piso. Yan. Pero hindi po yan ang iba-vlog ko. Ang isi-share ko po sa inyo mga kasari about sa mga bote. Kasi bote ng soft drinks, bote ng alak, bote ng 8 ounce, yung mga ganon. Lahat ng bote ng cobra. Yan. Kasi, di ba mga kasari, pag nagpapadala tayo sa kanila na walang deposito, lugi tayo. Dahil mas malaki ang halaga ng bote kaysa sa tubo natin. Kasi ganito mga kasari, bibigyan ko kayo ng idea. Kasi baka yung iba akala siguro ganun-ganun lang ang bote. Akala nila walang halaga ang bote. Bibigyan ko po kayo ng example. Dito lang po sa akin. Based on my experience. Aking notebook. Kasi yung iba mga kasari sabihin bibili ng kasalo tapos dyan lang daw dadalhin, ibabalik din daw kaagad. Minsan diba hindi naman po talaga sinasabing ibabalik agad kasi madalas po yan nalilimutan na po yan isauli, lalo na pag naubos na, lalo na kung may tira pa, nalilimutan na po yan isauli or ibalik sa tindahan kasi tinatamad ng isauli, kaya kailangan depositohan natin. Pero yung iba dahil sa kapitbahay nga lang or dahil dyan lang dadalhin, malapit lang dito, isasauli agad, pero hindi po yan maibabalik. Kasi ako nga mga kasari, ang case ko po ng kasalo is 2, 4, 6 na case na kasalo. Pero ngayon ang may laman na lamang, ang natira is case na lang po, wala ng laman. Ang natira na lang po na may laman is 3 case na lang po. Kada bibili ako doon sa ahente namin, lagi po ako nagdideposito kasi wala na talaga akong bote. Kasi naubos na po yung hindi ko malaman kung saan napunta yung mga bote. Dahil sabihin dyan lang, nalilimutan na rin naman natin yan kasi hindi naman natin yan lang ang iniisip natin. Diba? Bigyan ko po kayo ng example mga kasari ha. Sa amin po kasi, ang deliver sa amin, example na lang po ng kasalo. Yung kasalo namin is halagang 276 ang isang case. Tapos, ang isang bote is 6 pesos. 6 pesos doon sa truck pa lang po yan. Yan. 276 divide 12. Ang naging puhunan is 23. 23 pesos ang bili natin sa kanila. Sa bili pa lang yun, hindi pa kasama ang bote doon. Kailangan, pag bibili ka niyang sa kanila ng kasalo, kailangan may kapalit ka. Dahil pag wala kang kapalit, is 6 pesos ang idideposito mo. Ang benta namin sa kasalo is 28 pesos. Di 23 na puhunan plus patong 5 piso is 28 pesos na 28 pesos. Pero pag wala kang bote, doon ka sa truck bibili, yung 23 pesos mo, ang deposit ay 6 pesos equals 29 pa lang
29 na yon, bote at saka laman. Kaya pag ibinenta mo ng 30 pesos or 28 pesos na walang bote, lugi ka na mga kasari. Kasi nagpalamig pa tayo, gumamit pa tayo ng electricity. Tapos ibebenta mo lang ng ganun. Kasi ang naging puhunan na natin, kati ng mata ko. Ang naging puhunan po natin mga kasari is 29 pesos pag nagdi-deposito ka sa truck doon sa nagdi-deliver sa amin. Kaya ang nangyari mga kasari, hindi na ako nagpapadala ngayon ng bote. As in, naghigpit po talaga ako kasi kinukompute ko na po is 29 na naging puhunan natin. Tapos ibibenta ko lang ng 28. Di, lugi pa ako ng piso. Lugi pa ako sa kuryente. Diba mga kasari? Hindi kasi ganun kadali lang yun eh. Ang pagnenegosyo talaga minsan mga kasari, kailangan natin maghigpit sa bote. Kasi dati kasi masyado akong maluwag sa bote. Kasi hindi pa ganun kamahal yung soft drinks. Binabayaan ko lang siya, binabayaan ko lang hanggang sa namalayan ko na lang 2 case na mahigit ang walang laman. Kaya di ba ang laki na ng talo pagka ganun? Kada bibili tayo, lagi tayo nagde-deposito. Kaya ngayon mga kasari, kada may bibili ng soft drinks, nagpapadeposit po ako. Hindi po ako nagpapadala ng walang deposit. Kasi talo po tayo, lugi po tayo mga kasari. Akala lang naman siguro kasi nung mga bibili, okay lang. Malaki ang tubo, akala lang nila ganun-ganun lang. Yung bote walang halaga. Kung tutuusin, mas mahal pa ang bote kaysa sa laman. Kasi 23 pesos na po yung puhunan natin. Sa amin pa lang yun ha. 23 pesos, tapos yung bote is 6 pesos. Naging 29 pesos na puhunan pa lang yun. Wala ka pang tutubuin doon. Kaya kailangan ikaw kasari, kailangan mag-aware ka rin sa mga bote. Ganon din sa alak namin. Naghigpit na rin po ako, kada may bibili mag-a-add po ako ng 5 pesos. Pero dito po sa kasalo namin na mga Coke Sprite Royal is 10 pesos po ang ipinapatong ko. Para magpursige po silang magsauli ng bote. Kasi pag ganyan hindi mo dideposyon, lilimot-limot lang sila. Siyempre tayo nagnenegosyo, ang lagay na lang ba tayo na lang lagi magdideposito sa truck, ilugi na tayo. Kaya ang mangyayari dyan mga kasari, mauubusan tayo ng mga bote. Hindi natin namamalayan, akala natin ubos ng ubos ang soft drinks natin, yung pala lugi tayo, walang kinita, walang tubo. Kaya ngayon talaga mga kasari, naghigpit po talaga ako ngayon. Kasi naisip ko, kinukompute ko na ngayon pero medyo matagal na po akong nagdideposito sa mga bote. Nung namalayan ko na wala na akong bote, na as inaubos na yung mga basiyo ko. Ang natira yung case, hindi naman natin maibigay yan doon sa truck. Kung walang laman, kailangan mo rin deposituhan. Kaya yun lamang po mga kasari ang aking may share sa inyo about sa mga bote sa pagdideposito. Yung akin po palang alak, ang deposito ko po roon is 5 pesos. Mapaliit man o mapalaki, 500 ml na Red Horse at saka litro at saka yung mga pilsin is 5 pesos po lahat niyan. Para isa lang yung isipin ko na bayarin. At saka sa pagsingil. Tapos mag-aware din tayo mga kasari, kasi yung iba akala nila ng mga bata lahat ng bote na doon dinidepositohan akala nila, siyempre yung iba namumulot lang ng bote sa mga gilid-gilid tapos ibabalik dito, ay matatalo rin tayo dyan mga kasari. Kaya kailangan tatandaan natin kung sino yung bumili at sino yung mga nagsauli. Kaya gagawa nga rin ako mga kasari nung yung parang card na pag bumili ka noon, kailangan ibibigay mo sa kanila. Pag wala sila ibabalik na ganun, walang babalik na deposito. Gagawa rin ako ng ganun para hindi tayo mauubusan at hindi tayo malulugi mga kasari. Kasi yung ibang mga bata, namumulot lang yan dyan ng mga bote. Yun lang po ang aking may share sa ngayon mga kasari. Happy selling sa atin lahat. Bye-bye!